Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Mama, you gave life to me. Turn a baby into a lady. It's a promise of lifetime of love. It's a guarantee I love you and me. And mama, there is no other love like a mother, love for her child. Na 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 na. What's with the Seven of Swords? Ay, matatakasan na, si person mo ba itong Seven of Swords yan? No, it's not. Ikaw itong Seven of Swords yan. It's you. Ikaw to, makakaalis ka, makapag-travel ka. Parang pasnik, patago, pahide na pag-alis to guys. Oh. Para bang walang makakaalam, basta patago na pag-alis to. At may ibibigay sa iyo eh. Magiging ganto na yung buhay mo. May ganto na ngayon. Ano to? Magiging ganto pa lang yung buhay mo. Ganyan, maging ganyan. Maging ganyan pa lang. Pag nag-travel ka, maging ganto na yung buhay mo. Alam mo yung at home ka, ganon. Peaceful yung buhay mo. There is balance, harmony between you and your person, o yung maging partner mo, o yung sa inyo ng partner mo. Pwede din ganun kung may partner ka na, pero kung wala pa, ay magkakaroon ka ng partner and magkakaroon ng parang equal give and take, parang ganun pati, no? And balance, harmony, kahit na 6 of Cups to, parang there is equal give and take sa inyong dalawa. Yung may pagtutulungan sa inyong dalawa, nagbibigayan kayo at nagtutulungan sa isa't isa, na harmonious inyong pagsasama, at you will live peacefully, ganon. Magiging ganito yung buhay mo, ibig sabihin magtatanim kayo ng mga bulaklak, o baka madaming bulaklak sa paligid ng bahay ninyo, doon sa pupuntahan mong lugar. Lilipat kay, oh, pero patago tong pag-alis mo, ang paglipat mo, pag-alis mo, hindi alam siguro ng mga kontrabida sa buhay mo. Oh, hindi nila mahadlangan, kaya hindi sila magre-rejoice, hindi sila makakahadlang. Kaya kung upright to ay nagsiselebrate sila dahil mahadlangan nila, pero in reverse to, hindi na sila magre-rejoice, hindi na sila magse-celebrate. Pag upright to ay ibig sabihin nagtagumpay sila na mahadlangan, no? Na hindi ka matuloy sa mga plano mo, sa goal mo, sa pag-travel mo, sa paglipat mo, o sa pag-asenso mo, o yung mamuhay ka na ng peaceful at masaya. Pero ito na eh. So, hindi na sila magre-rejoice, hindi na sila mag-enjoy, hindi na sila mag-celebrate niyan, no? Hindi na sila mag-inom-inom dahil mag-celebrate ng kanilang mga katoksikan at kaibilan na mga pinagagawa nila. Kasi, makakalipat ka na sa maring bagong bahay kasi may bahay dito. Lilipat ka na sa bagong bahay. Magta-travel ka, lilipat ka sa bagong bahay. Lilipat ka sa bagong bahay, kaya magta-travel ka. Parang, pwede pa rin magpalang to. Upright ba to? Chariot. Oo. Bagong bahay nga, may bahay nga dito. May bahay nga. Lilipat ka na sa bagong bahay. At mukhang malaki. Malaki ba yung bahay na lilipatan mo? Kasi may bahay dito, may bahay din dito. Malaki ba yan? Malaki ang bahay na yan na lilipatan mo. May pag-travel din talaga, oh. May pag-alis. Pero patago yung pag-alis mo.
Yung paglipat mo, yung pag-travel mo, patago, parang pa-sneak ba? Oh, pa-sneak. Kasi Seven of Swords. Oh. Baka natunugan mo na may mga against, na may mga gustong humadlang, na may mga gustong hadlangan ka, harangan ka sa mga mithiin mo sa buhay, sa happiness mo. Kaya pa-sneak o patago ng pag-alis mo, ang pag-travel mo, ang paglipat mo sa bagong bahay mo. Oh. At yung magiging bagong bahay mo ay for sure, ito na yung magiging buhay mo doon, no? May partner ka man ngayon o wala, ay magiging buo yung pamilya mo doon, o maging buo yung buhay mo doon, maging kompleto at masagana. Doon ka na bubuo ng pamilya at mamuhay kayo ng prosperous. O kung meron ka ng pamilya, siguro lilipat kayo ganun. Doon, pati pamilya mo. Antok. Ano yung energy ng person na yan na makakasama mo sa bagong bahay? Kasi kumpletong buhay na eh. Devil in reverse, Ace of Pentacles, and Queen of Wands in reverse. Yan ang kanyang energy. Ay, ready na nga to na mag-umpisa na mag-asawa na mag-settle down, na may bahay na siya nakahanda para sa inyo. Let's see. Para sa inyong dalawa, o talagang naka-prepare na lahat, naka-prepare. No, kumpleto na yung tools, kumbaga, no, so may bahay, may lupa na, kumpleto na, naka-prepare na lahat eh. Ayan. O, yung ganda. Talagang pinaghandaan niya. O, alam mo man o hindi, talagang naghanda na ito para sa inyo. Sa future ninyo. O sa future talaga. Para sa buuin ninyong pamilya. Yan. Ganun dapat. Pagbubuo ng pamilya ay bubuklod talaga. Magpundar ka ng sarili mong bahay. Para hindi ka pinapakialaman ng biyanan mo. Na magulang mo. Ganun ba? Mahirap yung makitira kay kahit biyanan mo pa yan, kahit magulang mo, ay syempre makisama ka. Unlike sa kung sarili mong bahay, malaya kang kumilos, gumalaw, nasa iyo kung gawin mo yung trabaho na gawain mo, no? O magpahinga ka muna, o di ba? O kaya basta mas maganda yung may sarili kang bahay talaga kasi may privacy ka. O. May freedom ka to do what you want. Basta ganun. Devil in reverse. At itong tao na to, ano yan? Inalisa ng devil. Inalisa ng devil. Kaya in reverse yan dyan. Upright ba to? Itong magician. Inalisa ng devil. Yeah. Inalisan siya ng devil. Ibig sabihin, wala na siyang devil na katawan. O hindi na siya sinusulsulan ng devil. Hindi na siya sinasalbayan ng devil. Hindi na siya namamanipulate ng devil. Umalis na yung devil sa kanya. And then, Queen of Wands in reverse. Kaso lang, hindi siya ganon ka-confident right now. Hindi siya ganon fiery or yung parang may tiwala sa sarili or yung may believe siya sa sarili niya. Hindi siya ganon ka-assertive right now. O hindi siya ganon ka-brave right now. Hindi siya ganon ka goal-driven right now. Pero handa na talaga lahat. O,
Naka-prepare na lahat. Kumpleto na. Magsama na lang kayong dalawa. Ganon. Ano pa? Ano yan? Pina-prepare talaga yan siya ng angels na pinabuild muna siya ng bahay para tirhanin niya. Ganon ba yon? Hindi. Talagang o kaya ng God, pinabuild siya ng God. Siyempre, gaguide lang naman yan eh. Gaguide siya eh. Yung God, pinabuild siya ng God. Igaguide lang naman yan eh. Parang unaware siya pero ginaguide yan siya. Para nakaprepare na lahat. Magsama na lang kayo sa bahay na pinatayo niya para sa inyo. Ganun. And ano ang ini-embody mong energy ngayon? You are strong. Naka-chain ka ba ngayon? Upright ba to? Sa magician. Oo, naka-chain ka ngayon. Parang naka-chain ka. Pero may susi ka naman eh. Na makawala ka dyan sa chain na yan. Sino nag-chain? Tao? Hindi. Devil. Devil. Chinain ka ng devil. Ikaw naman yung chinain ng devil. May purpose ang God sa inyo kung bakit pinapakailaman kayo ng devil. Ito nga tong person mo na to, kakaalis na ng devil, sa kanya inalisa na siya ng devil. Ikaw naman yung chinain ng devil. Pero hindi kayo mahadlangan yan. You will succeed. Message for you. Ay, ano ba nagagay dito? Angels. Ano nagagay dito ngayon? Ito na lang bakla. Ano? Angel. Angels. Ano naman ang message na angels for you? Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Yung sagot sa katanungan mo ay masumpungan mo o makita mo, no? During a vacation, pag nagbakasyon ka, retreat or holiday getaway. During a vacation, retreat, or holiday getaway. So, yan. Ano pang energy mo ngayon? Pero malakas ka and strong. Parang pinapalakas yung isip mo at yung katawan mo. And emotionally din as well. Emotion and intellect. Pinapalakas ka nga. Malakas ka. Malakas ka. You are strong. Strong yung personality mo. And then, you are courageous as well kasi blue yan. And powerful yung personality mo kasi may face ng dragon. Ay. Ba't ganun? Lumabas to kanina eh. Lumabas to kanina din sa isang reading. Ano isang energy lang. Parang continuous yung kanina siguro to. Kanina. Lumabas yun guys kanina guys. Ay ganun pa minsan. Sunod-sunod. Ganun yung yung energy. Eto, natandaan ko to kanina. Lumabas yan sa isang reading kanina. Oh. Ano pa? Embody mo energy. Tinatempt ka ng devil. Parang gusto kanyang subulan, no? Gusto kanyang linangin. Gusto kanyang attempt ng mga may mga like sugal, bisyo. No? Sabihin natin bisyo. Material. Kasi may meron dito, may
alahas. Ayan. Pero, mukhang hindi kanya masusulan. Nare-reject mo. Nare-reject mo ba? Yung ano niya? Na hindi mo nare-reject. Hindi mo nare-reject. Tinetempt ka niya ng mga ganun. Para ma-distract ka, no? Para ma-distract, para ma-distract. Para ma-distract ka na hindi ka mag-focus sa mangyayaring yun na ito. Ayaw nila na mangyaring yun na yan. Ayaw ng devil. Kaya nga, chinain ka nila, Chinain ka ng devil. Sino ba yung devil yan? Nag-chain sa'yo. Samael. Samael, bang pangalan yan? Ito yung nauna. So, yes, Samael. Ayaw ni Samael. Kung nagkakaroon kayo ng vision, makikita nyo yan sila kahit yung mga elemento, kahit yung mga espiritu sa vision ninyo, yung nakapikit na yung mata ninyo, yung parang half tulog, half gising kayo, mga ganong state yung nagkaka-vision ka, and then minsan yung tulog na tulog ka, nagkaka-vision ka. Basta makikita nyo sila sa vision nyo. Alam nyo guys, si Samael, kasi nang ano din yan sa akin dito, kasi nga may mission nga ako din Kaya ganyan yan sila, nakatake yan sila sa may mga mission. Nung tinignan ko sa tawas, yung mukha ni Samael guys, yung lumabas sa tawas, para bang isa alien, yung malaki yung mata. Sabi ko, mukhang alien man to sa tawas. Ito pala yung mukha ni Samael, sisip-isip ko. Mukhang alien talaga guys, yung sa tawas guys. Ulo ng alien guys, siguro ganun ang mukha niya. Mukha siyang alien. Try ko ulit mamaya. May kandila ako dito. Try ko ulit mamaya. Wala, testing ko lang yun. Ano naman ang energy ng person mo to, no? Ano yung feelings ngayon ng person mo na to? Kasi may nakahanda na din siya na bahay, no? Basta kompleto na yung tools niya. Kasi napatayo talaga siya ng bahay para sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, kilala ka na yan. For sure. Anong feelings niya sa'yo? Nitong person mo na to? Ayan. Na magsasama kayo. Ayan. Sabihin na natin, magsasama kayo, no? Sa isang bahay. Siyempre, bubuo kayo ng pamilya. Anong feelings? So curious na may mga gusto siyang malaman. Para bang madami siyang gustong malaman. Oo. Kasi meron pa siyang may mga bagay na unsure siya na parang 50-50. Hindi siya sure. Sa mga nalaman niya tungkol sa'yo siguro may mga gusto siyang malaman. No? Kung totoo ba, yung tungkol sa'yo, yung about sa'yo, mga ganun ba? Yun ang mga gusto niya malaman. Oo, gusto niya malaman yun. So, interested siya malaman yun. Yan, So, curious. So willing siyang malaman yun, madiscoveryhan, ma-uncover yung truth, no, about sa'yo. Kasi parang 50-50, naniwala siya na hindi. Basta gusto niya malaman kung totoo ba yung about sa'yo. Mga ganon yung manalaman niya siguro about sa'yo. Maybe yung chismis, yung paninira ng iba, pwede din. Ano naman ang clarification lang naman to iniisip mo yan ng person mo na to, you know, yung person mo na to na
yun na nga at magsasama kayong dalawa. Anong feelings, ano yung iniisip niya ngayon? Yung iniisip niya naman, yung iniisip niya. King of Pentacles in reverse, na parang uncomfortable siya, unstable, na parang hindi pa siya ready. Ganun ba yan? Hindi pa siya ready. Parang pagka-defensive siya, na parang hindi pa siya ready. Maybe emotionally. Yeah, emotionally. Kasi parang kinakabahan to. Kaya defensive. Parang defensive siya emotionally. Parang hindi pa siya ready. Parang kinakabahan to pag mga ganito. Nakaramdam siya ng fear. Fear. Pero nakanda na din naman yung ano niya. Property, bahay. Yung titirahan ninyong dalawa. Kompleto na yan kasi ano talaga siya ng God, no? Alam niya man na pinaano siya ng God o hindi, baka hindi nga din niya alam eh. Basta ginaguide lang yan siya na magpagawa na siya ng bahay para pag divine timing na ay magsasama na kayo sa isang bahay. Ganon yun. Naka-prepare na ang lahat. And yun na yung sa isipan niya din talaga na magpagawa na ng bahay, no? Kukumpletuhan niya na para pag nagsama kayo ay nandyan na lahat. Kompleto na. Kaya, kompleto na yung tools niya. Lumabas yung magician kanina. So, ayan. Ano naman ang balak ngayon ng person mo na to, ito, na gagawin towards you. Pero naka-prepare ng lahat eh. Mag-offer ng cup of love. Pero yun nga lang, parang nakaramdam siya ng takot, fear, or kinakabahan siya. Yan ang iniisip niya na parang hindi pa ako ready, kinakabahan ako. Parang ganun din iniisip niya. Knight of Cups and the World. Lalo na kung bago pa lang siya mag-asawa. Oh. Diba? Ang mag-offer sa'yo ng cup of love para i-offer na sa yung offer niya. Ayan. Ang mabuo na kayo. Yun ang balak niya. Ang magkita kayo. Na yung offer niya sa'yo na cup of love na yun, na magkita kayo. Ganun talaga. Eto, hindi lang magkita kayo, kundi ang ano yung proposal na yan agad. Proposal na, magsama kayong dalawa. Oh. Proposal na agad. Pero clarified by 9 of Wands. Clarification lang naman yan. Magsama na kayo agad. Ang magkaroon ng stability sa inyo, ang magpakasal kayo, ganun. Kasi for once, proposal na to. Oh. At mabuo na kayo, magsama na kayo. At mag-honeymoon kayo sa baka sa ganitong place kayo mag-honeymoon. Sa resort or sa malapit sa beach, gano'n. Like sa Boracay, Maldives, sa mga ganong place. Or kung ano man na place na maganda na parang malapit sa beach o doon kayo magstay, magpagawa kayo ng sarili nyong resort o kaya baka malapit sa sa dagat yung bahay niya na pinagawa na titirahan ninyo, pwede din. Basta yung mabuo na kayo. Yun. Maganda pag malapit sa dagat, guys. Kasi makalibre kayo ng shells. Makalibre kayo ng seafood. Masipag ka na manguha. Lalo kung mahaba yung hunasan.
iba-ibang seafood yung makuha yun. Nakaka-enjoy pa manguha ng seafoods. Manguha ka lang, hindi mo bibilhin. Libre pa, libre na at fresh pa, o 'di ba? Tapos maganda din pag may taniman ka ng gulay. May mga prutas pati sa paligid, 'di ba? Ang saya noon pagka ganun. So natural and very satisfying life. So it's so fulfilling to live, no? Pagka ganon ang iyong place, talagang ma-enjoy mo yung buhay mo. Umaga pa lang makita mo na yung dagat, lalo kung napaka-clear yung tubig, tapos may isipang manguha ng shells, no? O kaya may mga prutas pa rin, manguha ka ng prutas. Manguha ka ng tanim mong gulay, o diba? Ay, nakakulit na itong batang to. Teka lang, wait lang. Sige na. Yeah. And ano naman ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Itong person mo na to na may offer sa'yo na magsasama na kayo sa isang bahay daw. May nag-end, may na-destroy. Yun ba yung gusto niya sabihin? Oh, may nag-end, may na-destroy. Ano yung nag-end at na-destroy? Ano yun? Ito mga nagtutulungan, guys. Yung nagpa-clouded sa isipan niya. Kaya clarified by true source. So, gumawa ng spiritual sa kanya. O psychic attack o spiritual pati. Ayan. Na-destroy daw. Paano niya nalaman? Naramdaman niya. Kasi umalis sa kanya yung devil Baka naramdaman niya. Kaya nasabi niya yung ganun. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na magsasama kayo sa isang bahay? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Parang ang sarap na magiging buhay ninyo. Tingnan niyo. So fresh ang paligid. Oh. Ang ganda. Magtatagumpay daw. Yan pang gusto niya sabihin. Magtatagumpay. Ano yun? Magtatagumpay na magsasama na kayo. Ganon. Oo. Sa kabila siguro ng matagal, inantay ninyo, no? Na may waiting ba? Parang ganun ba? Ay magtatagumpay na magsasama na kayo. Yan. Naramdaman niya siguro yan. Naramdaman ng gut instinct niya or ng intuition niya kung intuitive ito. Parang so fresh yung paligid, ang ganda. Tapos may puno pa, tapos kung iba-iba pang prutas, no? Pili ka lang kung ano yung kainin mong prutas, kung ano yung prutas na akyatin mo. Ang umak. Para kang unggoy. Nakakatuwa yun. Ang saya nun. So, mga mahilig umakyat sa puno, it's so fulfilling. yung mga ka ng prutas. Ano pa? Ang naisip parating sa'yo ng person na to na magsasama na kayo sa isang bahay. Ano naisip parating sa'yo? May ipon na siya at ready na siya. May bahay at may ipon na siyang maraming pera. Hindi. Ano yan? Nakahanda na talaga siya, no, sa pagsasama ninyo. Nakahanda na daw siya sa pagsasama ninyong dalawa. 8 of Swords.
at clarified by Eight of Swords. Nakahanda na siya. Yun, nakahanda na siya maging sa kaperahan pati. Yes, pati sa kaperahan, nakahanda na siya. Ibig sabihin, may ipon to kahit papano. O stable na to financially. Or meron na siya mga investment, or ipon, bahay, lupa. Kaya kumpleto na yung tools niya eh. Shit. Mamaya na. Ulang ito. Ay. Parang umaapaw pa yung pera sa tabungos niya, guys. Tabungos na. Baka sa bank account niya o basta may ipon na to, may pera na yan, stable na yan siya. Naka-prepare na nga lahat eh. Yung magsama na lang kayong kulang. Hindi pa nangyari. Pero naka-prepare na yan siya kasi pinaprepare siya ng God talaga. And then, ano ang kahilingan mo magagrant? Yung makarecover ka na kung matagal na nakaka-stress o stressful yung buhay o yung parang naka-experience ka na madalas hindi ka makatulog, na problema ka, na-stress ka sa situation ng buhay mo, maybe sa situation nyo, ay makaka-recover ka na, makatulog ka na ng mahimbing, payapa na yung isipan mo, at peace, no, stable, na hindi ka na namumroblema, hindi ka na bombarded yung isip mo. Yan. Ano pa ang magiging buhay mo? Hoy! Ano pa yung magiging buhay mo niyan pag nagsama na kayo ng person mo na yan? Anong magiging buhay mo? Anong klase ng buhay? Clover. Komportable ka. Masarap yung buhay mo. So fulfilling. Emotionally fulfilled ka. At peace. In harmony with nature kasi Clover, no? And then, comfortable. Masarap nga ng buhay mo eh. Harmonious. There's balance. And mapera ka, may pera, ano yan eh, parang pentacle yan eh, or it's a sign of money, no, kasi diamond. Ano pa, hindi ka naman problema financially, kung ngayon ay naman problema ka financially, o parang minsan ay kinakapos, hindi ka naman problema financially, kasi may, parang secured na to sa person mo, nakaprepare na nga lahat eh, oh. Ano pa, nito, magkakaroon ka na ng partner kung wala ka pang partner, no? O ikakasal ka kung hindi ka pa nakasal. O may mangyayaring kasalan, o union, o there's balance between the two of you, and harmonious yung inyong pagsasama, kasi number 6 yan, 24 na yan sa numerology. Equal 6 yan sa numerology. And protected kayong dalawa ng cross ni Jesus Christ. Yan. And ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? 3 of Swords in reverse. Makarecover ka na talaga sa stress, anxiety, kung yan ang mga na-experience mo. Pag overthink, hindi ka na mag-overthink, hindi ka na masasaktan. Makarecover ka na sa heartbreak, sa mga nananakit sa'yo, sa mga nabigay ng problema sa'yo, mawala na yung pamroblema mo, no? At maalisan mo na yung
makakaalis ka na, malisan mo na yung place mo na kung saan parang nagkakaroon ka na ng problema kung saan ka ngayon for sure. Diyan nanggagaling yung problema, parang sa tao sa paligid mo. Baka madaming inggitira dyan, kontrabida na para bang wala kang karapatang mangarap, wala kang karapatang maging masaya. Ganyan yung mindset ng mga inggitira. Walang karapatan ng iba. O yung isang tao, para bang gustong kontrolin, gusto talagang kontrolin nila. Sabihin na walang karapatan daw mangarap, no? Yung isang tao, para bang masyadong minamaliit, no? Masyadong narcissistic kasi gusto nilang kontrolin, no? Parang walang karapatan na mamuhay ng peaceful, tahimik at yung stress-free na buhay ang isang tao. Ganun ang mga inggitira. You know what? Yung mga ganung tao na inggitira na gustong kontrolin yung buhay ng iba, na gustong pistihin ang buhay ng iba dahil sa inggit nila at insecurities nila, yan ang kadalasan na pupunta sa impyerno, no? Yan nga ang kadalasan na pupunta sa impyerno. Kasi pag may buhay ka, buhay mo, intindihin mo, hindi na yung buhay ng iba ang gusto mong kontrolin dahil ayaw mo masapawan, ayaw mo maanuhan. Hindi ganun. Sa mga ganun sa may ganun man na tao. O kung may ganung tao sa buhay ninyo na gusto kayong kontrolin kasi gusto makipag-compete, hindi makapagsabayan sa iyo kasi lalo na kung masikap ka sa buhay, masipag ka, kung sila puro panira at tamad kumilos, tamad magtrabaho, puro inggit yung inatupag, paano sila aasinso, no? At buhay ng ibang gusto na nilang kontrolin na lang nila o hilain nila, no? Yung nagsusumikap dahil ayaw nilang makita na umaasenso yung iba o gumaganda yung buhay ng iba, no? Rason na lang nila kasi mayabang, hindi niya deserve na yumaman o gumanda yung buhay niya. O di ba kontrolin na nila. Pero ang totoo, ang main reason diyan, naiinggit sila, na-insecure pati. Kahit sabihin pang mayabang yung isang tao sa paningin nila, no? And for sure, hindi yabang ang dahilan dyan dahil inggit nila, dahil sa inggit nila yan at insecurities nila. Gusto nilang kontrolin at i-destroy yung ibang tao, yung pinaghirapan ng iba, yung happiness ng iba, yung mga blessing gusto nila i-block. Ang main reason dyan, inggit nila. So magrarason na lang sila kasi mayabang, no? Yun na lang yung rason nila, mayabang o kasi ganito ganyan siya na matapang, sabi na matapang. Ay kung pinagtatanggol mo lang ang sarili mo o pinaglalaban mo kung yung tama, matapang. Walang masama sa pagiging matapang, basta nasa tama. Alam nga naman, lansihan ka, disrespect ka na, ay papayag ka lang. O kaya ay gagawan ka nila ng scheme, okay lang. Mga ganun yung mga yan. O kaya ay gagawa sila ng iwan nilang rason, no? Na hindi naman talaga makatwiran. Ano ang naisip parating sa'yo ng person mo? Gusto niyo magkaroon ng new beginning sa inyo. Rebirth or new beginning. Upright ba itong 8 of Wands? O kung nagkasakit to, nag-recover na siya sa sakit, yes, upright itong 8 of Wands na to. Kaya, kung nasaktan to pati, ay naka-recover na siya and now, ready na siya na i-message ka para bang biglang sumigla. At naisipang i-message ka na mag-take ng action sa'yo. Ganun ba? Yan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.